konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 16, 2025. At ayun, syempre welcome naman sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At mainit ho ang pag-uusapan natin ngayon kasi ito pinapatanggal ho nitong Bangko Sentral ng Pilipinas itong mga link sa kanilang mga apps nitong GCash at Maya, yung mga online gambling sites. Pinapatanggal ho nila yung mga link within 48 hours. Dahil nga ito doon sa nangyaring hearing sa Senate Committee nga ho nitong Webes ho, na kung saan sinabi nila dapat tanggalin ng BSP yung mga link ng mga e-wallets doon sa mga online gambling sites. At binigyan sila ng 48 hours ho, at magtatapos ho yan ngayong araw, mamayang hating gabi. So pag-uusapan ho natin yan. Kailangan ho ba talaga na i-ban ang online gambling dito sa ating bansa? At syempre makakasama ho natin maya-maya lamang si Senator Wing Gatchalian. Pag-uusapan ho natin yan, makakasama ho natin siya, at hihimayin ho natin kung kailangan ba talaga itong batas para totally na i-ban ho itong online gambling, o kaya naman ho ay mas striktong regulasyon lamang yung kailangan. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre sa mga nasa Free TV naman, maaari din ho kayong manood Channel 43, Channel 3 TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Kaya ang dami hong paraan para ho tayo ay mapanood ho ang ating programa ngayong araw ho na ito. Ito, sa Usaping Legal natin ngayong araw, pinapatanggal ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga e-wallets ang lahat ng link sa online gambling sa kanilang mga app. Ito ay matapos ang hearing ng Senate Committee on Games and Amusements itong Webes para pag-usapan ang panukalang i-ban ang online gambling sa bansa.
Meron hanggang ngayong araw, Agosto 16, ang e-wallet para tanggalin ang mga link na ito. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, August 16, 2025, pabor ka ba na iban ang online gambling sa bansa? Ayan, ulitin lamang natin ha, pabor ka ba na iban ang online gambling sa bansa? Mag-text sa inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Good morning, Senator Gatchalian. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Good morning, Attorney Danny. Good morning sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga. Sir, ito ho, ngayon po yung deadline na ibinigay ng BSP sa mga e-wallets na i-unlink ang kanilang mga apps sa mga online gambling sites. Sa tingin nyo po ba magiging epektibo ito para ma-regulate ang online gambling sa bansa? Malaking bagay ito, no? Dahil marami sa ating mga kababayan, mga constituents natin na papasok dito sa online gambling dahil sa GCash. Dahil napakadali na tumaya sa loob ng GCash app. Ito yung tinatawag na in-app. Kaya kung pupunta ka sa GLife, makikita mo doon games, pwede ka nang tumaya ka agad. Kaya ngayon na hindi na pwede itong in-app na feature or in-app capability, tingin ko makakatulong to sa pagbawas ng mga taong papasok sa online gambling, lalo na yung mga ordinaryo nating mga kababayan. Pero hindi pa kami kontento dito dahil hindi naman completely na delink o na unlink yung app. Pagpupunta ka sa mga online gambling website sa computer or sa app, pwede mo pa rin i-link yung e-wallet mo tsaka yung savings account mo. Yun ang ayaw naming mangyari. At sinasabi namin sa BSP na tanggalin yung link na yun dahil pwede pa rin gamitin ang GCash sa pagtataya sa loob ng online gambling app. Alright, Senator. So, tinanggal lamang ho yung physical feature na nagli-link, no? Pero tayo, yung mga consumers, so pwede pa rin natin gamitin yung mga GCash at e-wallets ho natin doon sa pagbabayad sa mga online gambling sites. Ganun po ba? Tama. So, bahagya lang itong natanggal, no? Isang feature lang, pero nakalink pa rin. Kaya gusto namin talagang wala ng link, no, para hindi na talaga pwedeng magamit yung GCash sa pagtataya. Sir, ito na pag-usapan po nung Webes, no, ang ilan sa mga social ills ng online gambling, gaya ho ng pagkakabaon sa utang, eto may nag-suicide daw ho, broken families at iba pa. Sa tingin niyo ho ba, sir, kailangan po ba talaga ng total ban sa online gambling sa bansa? Dapat pag-aralan mabuti kung kayang i-total ban, no, dahil ito ay question technological. So, ibig sabihin, meron ba talagang technology na pwedeng i-ban ang online gambling? Dahil kung ibaban natin tapos mag-underground lang sila, wala rin mangyayari, no? Pupunta lang sila, mag-ooperate lang sila patago, mag-underground lang sila. Kaya dapat pag-aralan mabuti kung talagang kaya bang i-ban, no, ang online gambling at mayroong teknolohiya para i-ban ang online gambling. And not to mention, Senator, feasible ho ba? Kasi from what we heard ho, no, billion ho yung pondo na nanggagaling sa online gambling. So kaya ho ba ng gobyerno na talagang mawala itong pondo na ito na nanggagaling sa online gambling? Tingin ko naman pag nawala ang online gambling, ang tao magsusugal pa rin pero pupunta na sila sa mga casino. At nakikita ko kasi na sa datos na kinakain lang ng online gambling yung kita ng mga casino. Kaya hindi rin to fair, no? Dahil yung mga casino nagtatayo ng kwarto, meron silang empleyado, meron silang restaurants. Itong mga online gambling, isang kwarto lang to at ilan lang yung empleyado. Kaya nakikita ko na parang hindi rin patas, hindi fair, no? Na itong online gambling, kinakain niya yung kita nitong mga yung tinatawag nating land-based or brick and mortar casinos.
And yun nga ako not to mention, nalulugi na daw talaga itong mga on-site na mga casinos, no? Sir, you advocate, Senator, you advocate for yung stricter regulation ho, no, ng online gambling. Paano nito babaguhin ho yung kasalukuyang panuntunan sa online gambling sa bansa? Ano ho yung mga salient provisions ho na gusto ninyo ho nga ipanukala ho dito? Unang-una, tataasan natin in edad, no, to 21 years old. Pangalawa, magkakaroon ng mahigpit na know your client capability. So, ibig sabihin, dapat may biometrics, picturean mo ka mo, pakita mo yung national ID mo. Pangatlo, yung minimum bet ay 10,000 pesos. So, hindi pwedeng maliit lang ang pagtaya mo. Importante na mayroong minimum bet dahil ngayon, piso, 20 pesos, pwede ka nang tumaya. At yun na nga, doon sa aming proposal, mayroong delinking rin. Hindi na pwedeng i-link yung online gambling sa sa e-wallet at sa savings account. Sir, maganda ho yung mga panuntunan ho na iyan, no? Senator, naghain ho kayo ng panukalang batas nitong nakaraang buwan ho, no, na naglalayong iban ang gambling sponsorships sa mga public events at campaign contributions. Maaari nyo ho bang ipaliwanag ho ito sa ating mga taga-subaybay? Oo, dahil parang parang sigarilyo, 'di ba? Binand yung sponsorships at advertising sa mga ng sigarilyo. So ganun rin sa sugal, no? Lalo online gambling. Kaya maganda rin yung ginawa ng PAGCOR na pinababa na lahat ng mga advertising ngayon galing sa online gambling. Ngayon wala na akong nakikita. Pero dapat gawin ng batas 'to para hindi maengganyo yung lalo na mga kabataan na pumasok sa pagsusugal. Eto sir, pang huli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo doon sa mga tumatangkilik sa online gambling na maaaring maapektuhan itong mga panukalang batas at sa taong bayan ho na sumusubaybay ho sa isyong ito? Unang-una sa lahat, talagang nagkaroon ng pagkukulang ang gobyerno pagdating sa regulasyon. Kaya ngayon ay kinakalampag na namin ang PAGCOR, ang BSP, na magtrabaho naman sila pagdating sa regulasyon dahil base doon sa datos, pinakita namin 32 million na ang tumataya sa online gambling. Halos kalahati ng adult population natin ay naging sugalero na. Pag hindi natin pipigilan to, aabot to ng 100%. At dito tayo magkakaroon ng malaking problema pagdating sa moralidad at sa lipunan na rin natin dahil mababaon sa utang marami sa ating mga kababayan. Alright, maganda ho nga talagang tutukan ho ito ng gobyerno ho natin. Maraming salamat ho sa inyong oras, Senator Win Gatchalian. Thank you. Si Senator Gatchalian ang chairman ng Committee on Finance. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At ayan ho, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre ngayong umaga meron ho tayong in-person live na magtatanong sa ating segment na Sagot Kita. Ito meron ho katanungan si Mr. Sunny Pangilinan. Sir, ayan ho, meron ho kayong katanungan sa ating programa?
Ayan, sir. Ayan. Okay, so good morning, Attorney Galang sa ating usaping legal. So bali, lumalapit po ako sa inyong segment para sa ating usaping legal dahil meron po sana akong mga katanungan na gusto ko maliwanagan kung paano po talaga ang proper ng pagsampa sa isang taong may nagkaroon ng utang sa isang kamag-anak po. Ayan, sir, meron hong utang ang inutangan ho ang inyong kamag-anak, no? Ano hong nangyari ho dito? Okay. Although yung nilalapit ko po para sa iyo na gusto ko pong makakaroon ng kasagutan is yung nasa ibang bansa po nangyari yung usaping gano'n na usaping utang. Yung tita ko po doon sa US, sa Hawaii, nagkaroon siya ng isang kaibigan sa Hawaii hanggang sa ngayon. Simula nung 2019. Ngayon nagkaroon po yung isang kaibigan niya sa tita ko ng utang na almost $50,000. No. Una, nagungutang yung isang babae. Ang nakuha niya doon sa tita ko almost nasa $20,000. Ngayon, sinampan niya, nagsampan na rin siya ng reklamo doon sa Court of Hawaii at nag-granted para yun sa mga garnish sa babaeng nangutang. At bali dalawang garnish po yung binigay sa kanya ng Court of Hawaii, garnish doon sa bangko and also garnish doon sa trabaho para doon matsingil at makakuha ng pambayad sa kanya. Nung isi-serve na yung garnish doon sa nangutang, hindi na ma-locate yung nangutang. No, dahil nandito na siya sa Pilipinas at hanggang sa ngayon. Okay, But so yung tita ko is resident siya din sa Hawaii as of now. Hindi na siya bumabalik pa rito ng Manila, ng Pilipinas kahit kailan. okay, so kayo ay yung tsahin nyo ho, nagsampa na ho ng kaso doon sa Hawaii, sa Court of Hawaii nga ho, at ito ho ay naging favorable na ho yung decision laban doon sa nangutang ho doon sa inyong tsahin. At yun nga ho, sabi nyo ho, i-garnish na yung property o ari-arian nung nangutang, kaso nung gagawin na ho ay nawala na yung tao. Opo. And also kasi hindi daw niya malaman dahil yung FBI dati na nag-locate sa kanya bago i-serve yung lahat, no, half Filipino, half American din kasi kumbaga milahi yung naging FBI niya. So yung conclusion niya doon, either na tinulungan nung dating nagpahanap sa FBI na makauwi dito sa Pilipinas yung nangutang. Alright, sir. So may information ho ba kayo na yung nangutang ho sa inyo, yung nangutang sa inyong tsahin ay nandito na ho sa Pilipinas? Opo. At alam niyo ho ba yung kanyang address o kanyang mga whereabouts? So par yung isang address niya rito sa Pilipinas, although kasi meron siya dito sa part ng Pampanga and also sa Samar. So yung nasa amin na rin po yung niya sa part ng Pampanga. Na-locate ko na rin po halos lahat yung mga location niya kung saan siya nakatira ngayon for the meantime. Alright, sir. Nasubukan niyo ho ba siyang kausapin? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa ako nag-attempt na kausapin siya because that time is nilocate ko lahat yung location niya kung saan siya po pwedeng puntan at doon po pwedeng i-serve kung ano at po. Kayo ngayon, sir, yung pinapasingil ng inyong tsahin. Opo. Dito sa Pilipinas. Opo. At yun nga ho, magkano ho yung total na utang na kailangan bayaran ho? Yung principal ho, magkano? Bali lahat-lahat kasi bali tatlo silang nangutang, no. Unang-una yung isang babae na nangutang sa kanya, halimbawa ang pangalan niya si Pilipina, example, this pangalan natin si Pilipina. Ang unang utang ni Pilipina is nasa almost $20,000. Tapos meron pang dalawang kaibigan si Pilipina na ginamit na mayroong mga utang din. No. Pero si Pilipina ang kumukuha po lahat ng binibigay
ni Luz Biminda na ano pa. Alright, sir, may mga ibang complications pa ho pala, no? Pero sir, ito, so unahin nyo ho muna siguro ang ito mapapayo ho natin na unahin nyo ho na kausapin ho muna yung tao kung alam nyo na ho yung whereabouts at subukan nyo hong maningil, no? Para ho siya ay tingin natin baka makapagbayad. Ngayon ho, kung ang utang ho niya magkano ho? $20,000 ho ba lahat-lahat? Opo. Almost lahat nasa kanya nasa 50 plus. $50,000. $50,000. Pero principal ho yan. Opo, lahat-lahat na yon. Meron pa ho bang interest ho yun? Gusto na rin kasi niyang kahit pa paano makakuha na rin siya ng tawag dito interest if ever na kung interest. Opo. Okay, sir. So kasi yun ho, naka-file na ho siya doon sa Hawaii, doon sa court ho na iyon, no. Kaya lang ang naging problema ho ninyo, resident ho ba itong nagkakautang? Si atsahin nyo po, resident ho ng Hawaii, US citizen na ho. Yes. And then yung nagkakautang ho sa kanya, Hawaii and Philippines yung ano niya. Balikan ho. Alam nyo ho ba kung residente ho na ho ba siya doon o Philippine citizen pa rin ho siya? Yung yung babae po na parehas din po sila na parehas po sila na nakares US citizens na rin po. US citizen na rin ho siya. Pareha. Pero yung lang kasi si Pilipina hindi lang makauwi ng Pilipinas because wala na silang uuwian dito. Kasi halos lahat ng pamilya niya nandoon na sa Hawaii. So ako na lang na kamag-anak niya yung pinapakisuyaan. Hopefully salamat at pinagkakatiwala niya sa akin. Binagyan din niya lang ako din ng SPA galing dun po sa Hawaii. Although I apologize dahil hindi ko nadala yung SPA ko na galing sa SPA. Alright, sir. Kasi ho, ito, may mga komplikasyon ho yung kaso dahil nga ho, yung mga parties nga ho ay US citizens, no? Kung anong sinasabi nyo nga ho, US citizens sila at meron na rin hong desisyon yung korte doon sa Hawaii. So, ang malinaw ho doon ay dapat i-enforce muna yung desisyon ho doon sa Hawaii para ho doon sa mga partido dahil US citizen din ho sila. Pero kung dahil nga ho nandito na ho sa Pilipinas, ito hong sinasabi ho ninyo na nagkakautang ho doon sa inyong tiyahin at binigyan kayo ng SPA at yun nga ho, nakatira na rin ho dito sa Pilipinas, itong taong ito ay maaari nyo ho siyang sampahan ho ng kaso din dito at yun nga ho, kung ang utang ho niya ay nasa $50,000 at kung multiply ho natin yan doon sa ating exchange rate, no, mga 58 pesos ho, nasa around 3 million na ho yan, 2.9 to 3 million pesos. So hindi na ho yan pwede sa ating mga small claims court. So maaari ho kayong mag-file ng complaint for a collection of sum of money sa ating mga regional trial court ho, no, RTC ho, para ho kayo ay makatulungan ho makapaningil. At yun ho, sinasabi din ho na yun nga ho, may mga damages din ho na maaring na sinapit ho ng inyong tiyahin at yung interest din ho, no, maaari din mag-impose ho ang korte ng legal interest doon sa pagkakautang. So yun ho, kung ang utang ho kasi natin ay higit na ho sa 1 milyong piso, hindi na ho maaari ito doon sa mga small claims court. Kasi sa mga small claims court ho natin, mas mabilis sana yung proseso. Hindi na ho kailangan ng abogado, ipapatawag lamang ho yung nagkakautang at yun nga ho, informal lamang yung mangyayaring hearing. Pero dahil nga ho dito, yung total ho na pagkakautang ng principal nasa maabot na ho ng 3 million, ay ito ho ay regular case na ho sa ating mga korte for filing na ho ng complaint for collection of sum of money. So ayan ho yung maaaring kasagutan ho sa inyong katanungan. But how about, excuse me po, how about yung halimbawa yung kay Pilipina lang yung yung kukunin, yung nasa almost $20,000, yun lang muna yung i-claims. Kung yun ho yung i-claim, yung additional na para doon sa 2 persons na nag-additional siya na nakuha na siya rin yung nagre-receive ng pera. Okay. So, yung tiyahin nyo ho, meron pa hong ibang pinapautang pa? Hindi, kasi yung nangyari po sa kanya kasi po, attorney, hindi na naman talaga siya hindi naman talaga siya nagpapautang, no. Kumbaga na lang siya, naawa lang sa taong lumapit sa kanya, na dahil ang sabi niya sa kanya is ibabalik lang din. Umabot na ng ilang years bago hanggang sa ngayon na hindi na siya nagbabayad.
Ayun ho, kung ang ibang tao ho yan, ay ibang kaso ho per tao. So kung ang yung unahin nyo naman ho munang kolektahin ay nasa $20,000 lang din, aabot na ho yan, lalampas na din ho ng 1 milyong piso. So hindi na ho tayo pwedeng mag small claims court. So regular court na ho yung pagpa-file ho natin yan. At ayun ho, syempre kailangan nyo na rin ho ng abogado para ho kayo ay tulungan ho sa pagpa-file ho nitong complaint nga ho na gagawin. Okay po. Sige. Yan din na pala. Sa ganun po ba, attorney, sana kung po pwedeng lumapit na may kasanayan talaga sa ganitong lawyer na po pwede kong ilapit buka kung sa ganun pa. Ayan ho, dito ho, syempre tayo, hindi naman ho tayo humahawak ng kaso, katanungan lang ho tayo dito. Pero meron ho tayong mga Integrated Bar of the Philippines, IBP chapters. Nakakalat ho yan sa buong bansa ho, no? At maaari ho kayong humingi ng tulong ho ng mga abogado ho para ho magtulungan kayong mag-file mismo nung mga kaso ho at tingnan ho yung mga dokumento ho na dala-dala ho ninyo. At syempre ho, no, maaari din ho kayong lumapit sa ating PAO, sa ating Public Attorney's Office. Kung hindi ho kayo, hirap ho kayo makakuha ng abogado, maaari ho kayong lumapit din sa PAO. Nakakalat din ho yan sa buong bansa. Kaya ayun ho. Sa ganun po. Ayan. Okay. Kahit pa paano nagkaroon ako ng mas malawak na idea regarding sa inyo sa ating usaping legal, attorney. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po Sir Sunny Pangilinan sa inyong pagdalo ko sa ating studio. Maraming salamat ho. God bless po, attorney. At ayan ho, syempre sasagutin pa rin natin ang inyong mga ibang katanungan sa ating segment ho na Usaping Legal ng Sagot Kita. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman ho sa ating mga law at accountancy students at tax practitioners, iniimbitahan ko po kayo na kumuha ho ng kopya ng bagong edisyon ng aking libro. Ito ho, ang The Law on Income Taxation in the Philippines 2025 edition. Ayan ho, ito ho yung 2025 edition na updated na ho ng ating libro. Ito ho ay updated based sa Train Law, Create Act, EOPT Act, ito Ease of Paying Taxes Act, yung SIMEPA ho natin, yung bagong kapapasalamang, yung Capital Markets Efficiency Promotion Act, at syempre yung other related laws. At kasali na rin ho dito yung mga BIR issuances from June 30, until June 30, 2025. Yan ho yung cut-off ho natin, kaya talagang updated ho itong libro na ito. At dun sa mga ating mga law students, meron ho itong mga digest. Ito ho, yung mga summary digest ho ng mga Supreme Court cases na sa tax nga ho, no? At ang cut-off din ho natin ay June 30, 2025, kaya hindi ho na nyo kailangan magbasa ng original text ho na napakahaba. At syempre, meron yung discussion ng bar exam questions ho dito from 2010 to 2024. Kaya malaking tulong ho talaga ito dito sa ating mga law and accountancy students. Mabibili ho ito sa Shopee sa Law Books Plus for only 950 pesos. Ayan ho, so hardbound ho na itong libro na ito for 950 pesos. Hanapin nyo lamang ho sa Shopee yung Law Books Plus. At ayan ho, syempre available din ho ito sa mga central bookstores ngayong buwan sa Quezon City, Manila, Makati, Cebu at Davao. Kaya ito, kuha na ho kayo ng inyong mga kopya. Maraming salamat po. At syempre, tuloy-tuloy lamang ang ating segment na Sagot Kita. Ito katanungan naman ho from cellphone number ending in 8343 kaya Arnolfo Ladios ng Valenzuela City. Good morning, Attorney Danny. Narinig ko po nung nakaang Sabado, nabasa nyo po ang text ko. Anong kasa po ang idedemanda kay Kapitan at sa anak niya? May danyos po bang babayaran sila? Ayan ho. Ayan ho, nag-text ho sa atin last week ho. Ito ho ay tungkol ho sa pambubugbog ho sa kanyang anak na minor de edad na 15 years old lamang. Ayan ho, ano yung kaso sa Kapitan? Sa loob ho mismo ng barangay, habang nag-uusap kami, yung anak kong 15 anyos ay sinabihan at kinuwelyuhan at binugbog ho.
ay ano ho yung makakaso ho sa kanya, no? So yan ho, kung binugbog ho ang inyong anak, menor de edad ho yan, ay maaari ho yan pumasok sa child abuse. Kasi nga ho, syempre ang child abuse ho, physical violence ho, no? Physical violence ho sa ating mga bata, kahit ho maging verbal abuse nga ho. At yun nga ho, sinasabi nyo ho yung kinwelyuhan ho yung anak ho ninyo ay at binugbog ay ayan ho, kapag ho may mga acts ho na ganyan, no, na talagang nakaka-degrade doon sa ating mga sa mga minor de edad, sa mga bata ho, ay maaari ho yung pumasok sa child abuse. At hindi ho kailangan na paulit-ulit ho yung nangyaring pang-aabuso, kailangan lang ho ay kahit isa ho act ho yan ng pambubugbog o di kaya ho pang mamaliit, no, pagde-degrade doon sa katauhan ng bata, ay maaari na ho yan pumasok sa child abuse nga ho, no. At syempre, kasong kriminal ho yan, ayan ho, yung paglabag sa ating child abuse, sa mga batas sa child abuse, kasong kriminal ho yan. Kaya maaari ho kayong, kung talaga ho nangyari ho yan, ay maaari ho kayong magsumbong sa pulis, ipablatter nyo na ho, ay para ho masimulan ho yung pagsasampa ho ng kaso. At syempre ho, no, maaari pa rin ho kayong makasingil ho din ng danyos din ho, dahil ho sa sinapit ng inyong anak. At pati din ho yung pagpapa-hospital ho ninyo, kung pa-hospital nyo ho yung inyong anak, ay maaari nyo din ho yan singilin doon ho sa kapitan ho na nambugbog ho sa inyong anak. At ayun nga, kasi sabi nyo, kapitan ho yan at binugbog sa mismong loob ng City Hall, ay nakakabahala ho yan. At syempre maaari din hong kasampahan ng kasong administratibo yung kapitan na nambugbog ho noon sa inyong anak, kasi nga ho na ginawa ho yan doon sa loob ng premises ng barangay. At ayun nga ho ay ng isang kapitan pa ho, no? Kapitan ng barangay. So ayan ho, maaari ho yung ma-filean din ng kasong administratibo dahil ho ay siya ay public official nga ho at empleyado ho ng gobyerno. Ayun ho, kung meron ho kayong sapat na ebidensya, maaari na ho kayong magsumbong sa ating mga pulisya, ipablatter nyo ho yung nangyari at ilikom nyo na ho yung mga ebidensya para ho masimulan ho yung pagpa-file ho ng kaso laban ho doon sa nambugbog sa inyong anak ho na menor de edad. Kumuha naman ho tayo ng katanungan dito sa ating YouTube channel. Ito, meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. Kung hindi nyo ho napanood ang ating programa tuwing Sabado ng umaga, and ho, ina-upload ho natin yan sa YouTube din. Hanapin nyo lamang ho ang yung ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre, maaari din ho kayong magtanong ng inyong mga katanungan dyan. Binabasa ho natin yan sa ating programa tuwing Sabado. Kagaya na lamang ito from Dreamwatch 6862. Attorney Danny, good day. Tanong ko lang po, local employed po ako dito sa Valenzuela. Bale, may kontrata po akong pinirmahan na nasa 22,000 ang basic. Tapos nung sumahod na po, nasa 18,000 lang ang basic ko. Tapos tinanong ko ang HR namin, ang sabi ng may-ari sa HR, nagkamali po daw yung may-ari sa basic sahod na nakalagay sa kontrata. Ang tanong ko po, ano pong pwedeng dapat kong gawin? Kaya po ako pumirma kasi yun po ang sahod na nakalagay sa kontrata. Sana po ay mapansin nyo at masagot nyo ang aking katanungan. Ayan ho. Ayan ho, yung nag-message ho sa atin, isang empleyado ay empleyado ko sa Valenzuela at nagpirmahan ho sila ng kontrata. Ang napag-agrihan ho nila ay nasa 22,000 ang kanyang sahod, pero nung kanya hong natanggap na yung sahod ay nasa 18,000 lang yung basic niya. Ano ho yung maaari niyang gawin?
Ngayon una ho kausapin niyo ho yung inyong employer, no. Dito ho kinausap naman ho niya at sinabing nagkamali lang. Medyo mahirap ho yung ganyang sinabing nagkamali lang kasi ho ito ay kontrata at kaya ho nga nag-agree yung tao ho sa inyo dahil ito ho yung ine-expect ho niyang sahod. At yung syempre ho yung 22,000 naging 18,000, medyo malaki ho yan, lalo na ho kung sa isang taon, no. Ang laki ho mawawalang income doon ho sa tao ho na iyan. Ngayon ho, maaari nyo kausapin yung tao ho na kayo ay maaari nyo kausapin yung HR ho ninyo, yung may-ari ng kumpanya at sinabihin nyo ho yung mga circumstances nga ho na nangyari. At ayun nga ho, kung hindi naman ho madaan sa paliwanagan, no, ito ho, malinaw ho ito na breach of contract. Titingnan lamang ho ninyo ito ho, doon ho sa pinirmahan ninyong kontrata, nakalagay ho ba doon yung amount na 22,000? So dapat ho kasi siya ho ay sinasabi ho dito, contractual ho siya. Dapat ho meron ho kayong pinirmahan na kontrata at doon ho isinasaad kung magkano ho yung sasahurin ninyo buwan-buwan. Ngayon ho, kung talagang 22,000 yung nakalagay ho doon sa inyong kontrata at may pasweldo lang po kayo na 18,000, ay malinaw ho yun na breach of contract ho yan. At maaari din ho yan At syempre dahil nga ho ito ay may employer-employee relationship, hindi pa ho natin alam yung mga ibang detalye maaari ho kayong magsumbong sa ating Department of Labor and Employment. Ayan ho, dahil ito ay patungkol ho sa wages. Ayan ho, doon sa mga benepisyo na dapat ho ninyong makukuha. So ayan ho. Pero kung sinasabi nga ho natin, medyo hindi lamang ho kompleto yung mga detalye ho, no? Pero yun nga ho, kung kayo ay may employer-employee relationship, ibig sabihin kayo ho ay empleyado talaga ng kumpanya. Empleyado ho kayo. Meron ho tayong mga 4 tests nga ho, mga ganito pa ho dito sa ating labor code, no? Para ho sabihin na talagang kayo ay empleyado. Kung sabihin ho natin na talaga kayo empleyado, na kayo ay kinokontrol at kayo ay nagtatrabaho para ho doon sa inyong employer, ayan ho, meron ho kayong employer-employee relationship. So maaari ho kayong magsumbong sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission dahil ito ho ay usapin na ho ng employment, no? Yung usapin na ho ng employment, wages at benepisyo, maaari ho kayong magsumbong ho dyan. Pero kung kayo ho ay private contractor lamang or contractor lamang, nasa contract of service, etc., ay maaari din ho kayong mag-file na lang ho ng isang private case for breach of contract nga ho, no? Dahil ho doon sa inyong sinapit. So ayan ho, depende ho sa mga detalye, maaari din ho kayong makakuha syempre ng damages, no? Damages at maaari nyo ho i-implement nga ho yung talagang napag-usapan nyo na sahod. So sana ho meron ho kayong pinirmahan na kontrata, meron ho kayong ebidensya para ho masabi na talagang yung 22,000 ang napag-agrihan nyo sahod ng inyong employer. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga kasagutan sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, August 16, 2025. Pabor ka ba na iba ng online gambling sa bansa? Ito, from cellphone number ending in 7918. Hindi ako pabor na iban ang online gambling dahil magiging illegal lang. Ang dapat ay i-regulate sila ng maayos ng gobyerno. Ayan, kaya ho madami hong mga nagpapasa na ng mas stricter regulation nga ho dito sa online gambling. Ayan ho. Ito from cellphone number ending in 0174. Pabor ako dahil ang dami nang nalululong sa online gambling, pati mga pamilya nasisira at nagkabaon na sa utang ang mga tao. Ayan ho. At yun nga ho, kaya ho yan yung concern ho ng ating mga public officials na talaga na ho, dami na ho nang nalulung dito sa online gambling. At yun nga ho, titiyan natin sa mga susunod na araw, ano ho yung magiging regulasyon nga ho, no? Talaga bang ibaban yung online gambling dito sa ating bansa o i-regulate lang ho, hihigpitan? Ayan ho yung mga titingnan natin sa titiyan natin sa mga susunod ho na araw.
At syempre maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Makikita nyo ho ang ating mga video sa Facebook, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Attorney Danny Galang Facebook page, at sa YouTube din ho, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho ninyo maaari pa rin ho magkomento ng inyong mga saloobin sa ating issue ngayong araw. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong